Tanong, pansin mo rin ba na kapag kumakain ka ng kanin, tumataas ang timbang mo? Dapat mo nga ba talagang tigilan na ang pagkain ng kanin? Pues, halika kayo, pag-usapan natin yan. Alam nyo ba na kapag kayo ay kumakain ng carbohydrate-rich foods, pwedeng nag-hold yan ng 4 times ng tubig. Tandaan din po na ang timbang natin ay composed ng fat, bone, muscle tissues at ng water. Kaya naman, kung papansinin po ninyo, kapag nagtanggal kayo ng kanin, bumababa ang timbang or maaaring bumaba ang timbang. Kapag kumakain kayo ng kanin, pwedeng tumaas ang timbang. Ang rason? Dahil nagtatanggal or nagre-retain po kayo ng tubig. Hindi ibig sabihin yan na walan kayo ng taba. So ang tanong, dapat bang tigilan na ang pagkain ng kanin? Ang sagot natin, hindi naman. Meron tayong mga limitasyon araw-araw at bukod sa limitasyon, meron din tayong mga allowable amounts. Ibig sabihin, kung within the range po kayo ng pangangailangan ninyo everyday at yung sasapat lamang, pwedeng kumakain pa rin kayo ng kanin pero naglulus kayo ng timbang. O yan, tulad ko, ako mismo, na nagsasalita po sa inyo dito from 72 kilograms na pababa ko ang timbang ko to around 62 to 64 kilograms maintaining weight at nalalaro ko dyan even while I am eating rice. Hindi ko po kayo niloloko. Ang susi dyan, tracking and accountability. Ibig sabihin, tinatrack ko po ang number of calories ko per day, pati kung gaano karami ang nakakain ko sa lahat ng food groups. Carbohydrates, proteins, fats, at mas marami ako nakakaing fiber kaysa sa fats at mas nagpa-prioritize po ako ng protina. Pero again, hindi sobrang dami dahil kinakailangan ko pa rin pong isaalang-alang ang aking bato o yung kapasidad ng aking bato. At ang pagbaba po ng timbang, na-achieve ko po pa rin yun. At marami din naman po ang nagsasabi sa inyo na nakakakita sa akin sa klinika dito sa personal na, Doc, payat ka pala talaga sa personal o nagpapayat ka talaga? Ang sagot, conscious effort po na nagpapapayat talaga ako dahil gusto ko ring patunayan sa sarili ko at sa inyo na posible po ang pagpapapayat using our science-backed methods. Oo, nag-hold up talaga ng water weight ang carbohydrates pero hindi ibig sabihin kinakailangan na itong iwaksi totally. Merong mga good class of carbohydrates na po pwedeng kainin. Halimbawa, brown rice, wheat bread, whole grain breads, at iba pa. Basta nasa tamang dami lamang, okay lamang po yun. Kasi tandaan na yung carbohydrates, mayroon po yung mga role sa ating katawan bukod sa pagiging immediate source of energy. Isa pa sa mga functions ng carbohydrates ay ang pagtulong sa pagsispare ng protein. Ibig sabihin po, inaalay ng carbohydrates ang sarili niya para magamit bilang enerhiya para hindi maubos or hindi ma-use up ang protein, thereby saving the protein para sa tunay niyang function na for muscle growth and for tissue repair. E di ba nga, ang gusto nga po natin ay ang ma-save up ang protein for longevity. Napakaraming videos ko na po ang tungkol dyan, kaya again, eat your carbohydrates in allowable amounts. Hindi ko sinabing kumain kayo ng asukal, hindi ko sinabing laklakin ninyo ang carbohydrates ninyo at hindi ko sinabing uminom kayo ng sobrang mga matatamis na inumin. Again, tamang dami lamang, marami po kasing bingi. At wag nyo na rin po akong sabihan na mag-update at gayanin ko na yung mga foreign doctors kasi hindi po lahat ng sinasabi ng mga yon ay tama at applicable dito po sa Pilipinas. Nasa Pilipinas tayo, staple food natin ang kanin. Ganon din sa Japan, kumakain sila ng mga kanin. Kumakain sila ng carbohydrate-rich foods pero makakaba naman po ang buhay nila. Ano pinagkaiba? Tamang dami lamang din. Ang kinakailangan, tamang dami lamang ang ating pinagkakain. At tamang exercise din. Okay? Sana po binatutunan at sana po ay malinaw. Pakishare po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat.